Kahapon ay nakapatayam natin ang forensic pathologist na si Dr. Raquel Fortun tungkol sa hindi umano nilang pagkakaunawaan ng NBI sa pag-examine sa mga labi sa Tacloban City, Leyte. Giit ni Dr. Fortun, wala pa umanong sistema sa pagsusuri at pag-examine ng mga labi nang dumating sila sa Tacloban City. Iginiit din niya mas mabilis at definitive ang proseso ng kanilang forensics team na mula sa University of the Philippines kumpara sa DVI system na nais ng NBI. At para sagutin yan, makakapanayam naman natin ngayon si Senior Superintendent Emmanuel Aranas, Deputy Director for Operations ng PNP Crime Lab. Magandang umaga po, Senior Superintendent Aranas. Magandang umaga rin po, sir. So, sir, kayo, you've been involved in identifying the dead, no? Yun ang trabaho niyo talaga sa PNP ng matagal na. Opo. At nakapunta kayo doon sa Yolanda Disaster Zone, sa Leyte mismo. Opo, nakarating po kami doon Sunday. So, Biyernes po yung Yolanda, Sunday pa lang, 2 days later, nandun na po kayo sa Tacloban City. In fact, Sabado po nag-start na po yung deployment namin. Okay. So, ano yung nadatnan nyo doon? Pagkarating po namin doon, unang-una, airport agad ang nakita namin. Talaga pong hindi namin maintindihan kung paano kami mag-move. Wala po kaming transportation, wala rin yung mga kalye po from the airport ay walang access kasi maraming mga debris. Maraming mga tumumbang puno. So, hindi namin alam paano kami mag-umpisa ron. Pero ang kailangan nyo talagang tutukan mga bangkay, no? The dead, not the living. So, tumambad ka agad yung napakaraming patay. Nakita nyo agad. Nung nakapag-travel na po kami from the airport, doon na namin nakita na yung may mga patay na sa tabi ng kalye. At ang mission nyo ay mag-identify at mag-treat ng mga patay? Actually, yung quick deployment po namin is para ma-anticipate yung deterioration ng mga kadaver. Kasi alam naming maraming patay. So, uunahan na namin sana. Yun ang purpose namin talaga, maunahan na yung further deterioration ng mga cadavers doon. Kaya mabilis po yung deployment namin. So, ilang kayo? Marami ba kayo? Dalawang team po agad yung na-organize ko. Pagdating ko po doon, meron kaming mga organic doon. 3 teams agad yung nabuo ko doon. Okay. Kasi ang dami hong balita na ang tagal daw na nandun lang, nakakalat lang yung mga patay at kahit na recover na at tinabi na sa kalsada, parang pinabayaan lang daw mag-decompose yung maraming bangkay, no? Pero sinasabi nyo, meron na kayong teams na nandun para mag-treat at gumawa ng proper disposal ng mga bangkay. Kasi po nung Monday and Tuesday, hirap kami sa sasakyan. Opo? Karamihan pong sasakyan ng local government doon, may mga problema. Wala ring driver. So, nung day 1 po, and that was Monday, luckily, nakakuha kami ng isang sasakyan. Pero that is not enough. Ano po? At the same time, yung ibang lugar po kung saan talagang maraming bangkay, hindi naman makapasok yung vehicles namin. At yung pong access doon sa ibang lugar talaga medyo masikip at kailangan pa namin ng dagdag ng mga tao. So yung unang task, hindi pag-identify ng mga bangkay. It's really to organize them, sort them, at i-transport. Saan yung isa na is to transport? Nag-set up po kami ng isang staging area, parang DVI center po yun, sa harap mismo ng City Hall. Talaga pong ginawan lang namin ng paraan. Sorry, ano DVI? Disaster Victim Identification. Okay, Disaster Victim Identification. Opo. Ngayon, may instruction po sa meeting po na pinangungunahan po ni Secretary Marrojas na bilisan po yung proseso dahil napakarami talaga at kawawa naman yung mga buhay. Nasa paligid lang nila yung mga bangkay. So, nag-set up kami ng DVI doon sa Balyuan Tower at doon namin dinala yung mga nare-recover muna initially. Yung pong initial first 3 days namin, napakahirap po talaga dahil ang problema namin ay sasakyan. So, there were 2 teams. Galing sa PNP lahat ito, no? Nung dumating naman itong team na mga forensic pathologists, mga academics, mga professor, na sila Dr. Raquel Fortun. Kasi sinabi nila sa amin kahapon na nung dumating sila, wala raw sistema at yun nga, ang dami pang nakakalat na bangkay, medyo mabagal po yung trabaho. Pero ang sinasabi nyo, mga unang araw pa lang, nagtatag na kaya ng sistema. Medyo mahirap lang yung logistics at transportation. Nauna po kami ng more than 1 week sa kanila. At kung sinasabi po niyo yun, kasi hindi naman siya nakipag-usap sa amin eh. Hindi po namin siya nakakausap. So, walang coordination sa inyo? Nadatnan ko po siya doon sa area ng burial site. Nagulat po ako, ba't siya nandun? Wala po siyang nakakausap sa amin. Ngayon, ang talaga pong head ang talaga pong namumuno sa cadaver retrieval ay FIRE, si Senior Superintendent Cordeta. Fire? You mean Bureau of Fire Protection? Opo. Mga bombero? Hindi po. Kasi po para lang ma-organize. Okay. Under him, nandun po kami. Nandun po yung retrieval team.
So, para lang po ma-organize, siya po yung inatasan na mamuno sa retrieval team. Kasi po, karamihan pong tao, more than 300 yun, nasa kanya para makatulong sa retrieval. Okay, so linawin lang po natin. So may sistema kayo para sa pag-retrieve at pag-organize at pag-identify ng mga patay. Dumating naman tong grupo ni Dr. Raquel Fortun na mga professor doon, mga doktor, no, na sabi nila parang na-deputize o na-authorize sila ng Department of Health. Meron silang sariling sistema, pero yung grupo nyo at grupo nila hindi nagko-coordinate. Kumbaga, In-invite po siya pero hindi po siya umattend ng meeting eh. Meron po kaming evening meetings eh. Regular po every hindi siya day. dumarating Hindi kahit po. wala siyang representative doon. In-invite po siya ni Senior Superintendent Cordeta pero hindi siya dumarating. Hindi po siya pumunta. Pero yung Department of Health, alam naman ng Department of Health kung ano yung ginagawa ng grupo ninyo. Opo, dahil nung mga initial meetings mo, that was Saturday or Sunday, nandun po yung DOH, nag-uusap na po kami. Okay. Because ang sinasabi niya, yung grupo daw nila, nasa ilalim daw ng DOH. Yun daw nag-authorize sa kanila na gawin yun. Yun po ang nakagulo talaga eh. Kasi organized, nag-usap na po kami ng maliwanag ng NBI, in place na po yung sistema, nag-start na po, in progress na po, marami na kami na-recover. That was, nung dumating po sila, mahigit 1,000 na yung na-recover namin eh. 1,000. So, nandun lang po yung sistema, ayos na. Kaya lang, ang kakulangan po, hindi kami tinanong kung ano pa yung nangyayari. Kasi wala pong nagtanong sa amin kung ano ito, ano yan. Wala pong nagtatanong. Okay, so yung lesson moving forward, kasi nakaraano po yan, kumbaga, water under the bridge, no? Parang kailangan na mas maayos na coordination between different groups Opo. helping on the ground. No? So, pag-usapan naman po natin yung sistema. Kasi yung sinasabi niya, yung daw Interpol system na ginagamit daw ng NBI at yung NBI ba, at saka yung PNP, you were coordinating, no? Opo. So, dito sa area ng yung identifying bodies, sino ho yung lead dyan? Kayo o yung NBI? Ganito po yung policy. Ang sumulat mismo po nito ay DOH. Maliwanag po sa policy na kapag ang disaster po, ang mass casualty po ay dahil sa natural disaster, natural calamities, ang lead agency po is NBI, support po ang PNP Crime Lab. Kami po yon. Pero pag man-made po, yung mass casualties, halimbawa... Terrorist attack. Opo. Ang lead agency po, PNP Crime Lab, support naman ng NBI. So maliwanag po doon, when it comes to DVI, it's either NBI or PNP Crime Lab po. Yun And po anong role maliwanag. ng DOH? Ang DOH po ay sila po yung management of yung management po, yung disposition. Pero Of yung the dead. actual pong DBI, kami po yun. Yung identification. NBI po at PNP Oh. Crime Lab. At meron ba sa polisiya yung papel naman ng mga grupo katulad ng kay Dr. Raquel Fortun? Ang mga nakalagay- private citizens? Ang nakalagay po doon, support. Support? Oh, sa pero inyo ang o sa lead- DOH? Sa DBI activity per se. Pero Okay. ang lead po talaga is either NBI or PNP Crime Lab. Okay, isang malaking problema daw ayon kay Dr. Fortun, yung magkaiba daw yung sistema. Sinasabi niya na yung gusto nila, yung World Health Organization system na mas mabilis dahil nga mas suitable daw dito sa scale ng disaster, napakarami daw. Yung Interpol system daw na medyo mabusisi, mabagal daw yon at aabutin daw ng napakatagal na panahon bago daw ma-identify lahat ng mga bangkay. Kasi may DNA sampling pa raw yan, na kailangan daw, may proseso daw na kailangan sundin dyan na medyo mabagal at mabusisi. Ang anumang sistema po, kung yan po'y mabuti, yan po'y welcome naman. Kaya lang, hindi po pwedeng sa gitna ng isang activity na nandun na isang sistema, ay biglang papalitan. Kasi lalo pong magiging magulo. At the same time, hindi po nag-uusap eh. Wala pong pag-uusap na nangyayari. Kami po ng NBI, nung pagdating po ng NBI, that was Wednesday, nag-usap po kami ng maayos. Ang nandun pong doktor ng NBI, si Dr. Romero. At ang nandun po ngayon si Dr. Oropilla. So nag-uusap po kami ng maayos. Meron po kaming proper endorsement. Bago po umalis si Dr. Romero, nag-usap po kami ng maayos kung anong gagawin sa burial site na talagang ginawan lang ng paraan ng local government. Yung mismong burial site po, ang laki po ng problema namin doon eh. Wala po talaga may provide na mas malaking area. Yung kaya nagkakaroon ng mass graves. Opo. No? Isang malaking hukay na lang, tapos doon talaga nilalagay lahat ng mga Actually bangkay. nga po, ang decision doon ng NBI, temporary lang yon. Kasi Na pwedeng balikan. gagawin na nila yung DVI once na dumating na yung mga equipments nila. Okay, yung task at hand, no? So, ang dami pang natitirang bangkay na kailangan ma-identify, no? Hindi nga binibilang daw sa death count, eh. Totoo ba 'yon? Yung mga unidentified bodies, hindi raw binibilang doon sa official death count ng NDRRMC. Kasi po, once na magkaroon kami ng final count, isasubmit naman namin yung accomplishment namin. Then, Pero totoo 'yon. Pag hindi pa identified yung dead body,
hindi pa yung binibilang doon sa official death count ng gobyerno. Kasi po may death count po ang NDRRMC na kasama na yung the whole area even outside Tacloban. Yung amin po kasing count is the actual body picked up. Oh, so pong iba, actual na- iba yung sa PNP, iba naman dun sa NDRRMC. Oh, Magkaibang bilang yun. Kasama na rin po yun doon. Kasama na rin po. Nag-i-increase din po yung total ng NDRRMC. Okay, sa ngayon po, yung Interpol system o yung sistemang sinusunod nyo, nagdi-DNA sampling pa ba kayo or mas mabilis na yung sistema? Kung tutusin po kasi, kung titingnan po natin yung kalakihan ng pangyayari, ang DNA po talaga is hindi na practical. Kaya kami, minamaximize namin yung antemortem. So wala na yung DNA? Okay. Ang balak po ng NBI, kumuha rin. Pero mag-uusap pa po sila. So sa Kung ano ngayon, ang mas mabilis na yung sistema ginagamit nyo? naka-identify na po kami So kinukunan yung litrato, Opo. distinguishing marks. Okay, one final question po kasi may mga iba pa Sige kaming po. guests. Para sa mga kamag-anak, halimbawa yung mga nakikinig ngayon na naghahanap pa, umaasa pa na mahanap yung kanilang mahal sa buhay, and they want to see your records or the pictures that you've taken, paano sila makaka-access? Kailangan ba pumunta sa krame para makita yung litrato? Is there a Facebook page kung saan pwedeng makita yung kahit mga litrato man lang ng mga tattoo, ng mga nahanap na ng mga bangkay? Wala po kaming facilities doon. In fact, hirap kasi sa internet. Ang gagawin po namin, dito namin gagawin yung mga prints ng mga pictures. Dito na lang I-print po. out nyo. At then, ibabalik namin sa local government para sila na po ang bahalang mag... So there's no way to see it on the internet at the moment. Kunyari, itong mga nakikinig ngayon, talagang gustong-gusto nila malaman kung ano yung naging fate ng kanilang kamag-anak. And to find out kung talagang kasama doon sa mga Opo. casualties. How did they find out? So Gagawin- they have to go to the PNP headquarters. Hindi po. Doon na po, ipapadala po namin yung mga hard copies niyan sa local government. Bahala na po doon. yung... So hard Opo. copies. Hindi Hindi man lang po nila. hindi man lang email or JPEG. Kasama na rin siguro po yun. Kasama na rin po. Kasi po, napakarami po mga pictures niyan eh. Thousands po yan. So, i-consolidate muna namin. And lahat yan may indikasyon kung location, kung Opo. saan May mga tags po kung yan. saan inilibing. Nakatag po yan. So At kung saka- pwede kung gusto nilang balikan na yung bangkay, mahanap yung bangkay. yung bangkay po kasi may tag na yon. Okay. So, yun Pati nasa yung mass police graves section. po. Opo, may tag na po yon. So, all they have to do is i-reconcile lang yung antemortem information galing sa kanila. Okay, very useful information. Maraming salamat, Senior Superintendent Emmanuel Aranas, Deputy Director for Operations ng PNP Crime Lab.